Di po ba? Baka kahit na ang gamitin kong pangalan ay Juan Panopio. Pag tumakbo ko, baka manalo ko, Juan Panopio. Hindi po. Wala akong plano sa politika. Ulitin ko po. My mother is inspired by the good deeds of the President Ferdinand Marcos and the... Tignan natin. Actually, eto, pumutok na to noon. Nung panahon ni, ni Nay Mary Ann. Pumutok na to noon eh. Kaya lang, kasi, hindi na trending yung usapin noon kay Kulaong. Sa kasi Inay Mary Ann nga kasi, naakusahan na noon na scammer. Ang daming nagreklamo patungkol kay Inay Mary Ann na scammer. Kaya na po, kumbaga hindi rin natutukan yung issue na si Kulaong nakabuntis. So, hati ako. Kawawa talaga. I'm sorry, ganun yung naging reaction. Kawawa talaga yung kawawa talaga yung babae. Iniiyakan nga ni Inay Mary Ann yun eh. Okay. Roland Emmanuel, langya ka. Mukhang magbabalik ang laruan ng Sokmed. Tingin ko, baka pasundot-sundot lang yan. Magkano lang yan? Mag-iispakol. Kaya ganyan na dumaan sa isang kainan, mag-iispakol. Magpapamasahe, na may happy ending. Kaya ganyan yan si Kulaong. Gabi-gabi yan eh. Ganyan yung ginagawa niyan eh. Okay. The Son of Lucy. Oo nga. Tignan natin to kay Tony Poller. Reaction ko. Valid yung reasons ko. Pwedeng hindi valid sa inyo yung behavior ko. Pero para sa akin, valid yun sa anak ko. And nagmamatter yun. So, both sides, Mag-comment, mag-share. ganun Right. kami. Yeah. Kaya ako siya niyaya. Then sinabi niya, hindi, sige, wag na. Na-post naman eh. Okay na, sabi sa internet. Yun, ganun siya. Okay. Meron, hindi naman yan nagtatapos sa mga nasabi mo sa internet. Recently, meron kang nasabi, deserve mo yan ang makulong. Yan. Naalala mo, friend ko, nabuntis mo, di ba? Tapos, ika-8 month, pinalaglag mo siya 1 buwan na lang, hindi mo pa naantay, tangina ka. Gusto mo bang, di ka Sige! makukulong pag pinangalanan mo to? Huwag natin papangalanan to. Okay, ano yung konteksto nito? Ganito na lang. Ikukwento ko siya na may mga parang characters sila sa isang Okay? Teleserye? Oo. Pero Kilala ba ito ng mga description. tao? Kasi baka naman, post Kilala na post nila ka. yan. Kilala nila yan. Oo. Baka klase mo nung grade 6? Or... Hindi. Hindi yan yung parang personal ko lang. Oo, Kilala yan sila. sige. Oo. Pwedeng hindi masyado yung iba, pero more on kilala. Okay. So, ganito yan. Meron akong yung ngayon na muna, sa present. Meron akong isang friend na hindi kaputian. Tapos meron din akong, yun nga, yung tinutukoy ko na nakulong na hindi rin siya kaputian. At sila ay nagkakaroon ng kagulo-gulo sa internet na pare silang mga makukutim ang balat. Okay? Tapos, Okay. ngayon, naipakulong yun ng friend ko, ng malapit ko kaibigan na makutim, yung isang makutim. Okay. At nag-trending A yun. and B. A A and B. Okay. Si itim 1, itim 2. Okay. Ganun na lang tayo. Okay? Yung nakulong si B. Si B. Okay. Ito si A. Mm. Okay? Ngayon, ang nangyari, sinabi ko na yun sa kanya na deserve niya yan kung ano yung natatanggap niyang bash from you. Sabi kong ganon. Kasi nga, ang daming na-dengo niyan, etc. Ano, Dengoy? Oo, mga Scammer ganon. siya. Oo, scammer siya. So ngayon, ganito yan. Kaya ako ganito na hindi nagna-name drop. Kasi number 1, kasuhan niya. Number 2, kailangan ko patunayan. Ayaw na ng friend ko. Yung friend ko kasi, na mas friend ng ate ko, siya yung maputi na Ay, iba ba babae. to? Babae to. Oo. Puti si. Sa letter puti. C. Si puti. Ngayon, itong si puti kasi, Ayan ayaw nga banggitin ni Tony Poller. Pero tayo, alam naman natin di ba? Gets na natin saka isa pa nga, pumutok na nga to dati. Hindi lang nabigyan ng pansin. Kasi syempre, si Kulaong noon, nakakulong na, wala nang
wala nang kahit ano na na hindi na relevant noon si Kulaong. Ngayon, dito sa slip of the tongue, yung para nadulas itong si nabanggit niya yung hindi kaputian. Tapos nabanggit niya yung MAC na ipakulong, 'di ba? Alam na natin. Nung panahon na yon, nung sinabi sa akin ni Inay Mary Ann yan, parang nakauwi na yata ako ng Pilipinas nung nagtawagan kami ni Inay Mary Ann tungkol dyan. Sabi niya nga, "Wag mo ilalabas to, nak, kasi kawawa yung babae." Yun ang sinabi ni Inay Mary Ann noon. Pero lumabas pa rin yan. Naging pa rin yan, usap-usapan noon sa mundo ng Kulaong. Pero hindi siya naging ganun kasikat na usapin kasi nga, hindi katulad ngayon na talagang ang nakalaban ni Kulaong si Makagago, na ipakulong siya ni Makagago. And, 'di ba, malaki talaga yung yung impact sa social media ng pagkakakulong ni Kulaong. So, syempre, nung nag-post ng ganyan si Tony Poller, isipin kagad ng tao? Hindi naman natanga yung mga tao ngayon sa SOCMED na, sino kaya yun? Hala, sino yun? Hindi naman na sila magaganyan Alam na nila kagad Nakulong si Kulaong, nahuling kumakain ng salad, naipakulong live, dinala sa CIDG, then nag-post si Tony Poller. Sino isipin ng mga tao? Si Matcha Mochi ba? Si Elmo? Si Kenkel? Di ba? Si Kuya Henry ba iisipin nila? Hindi. Direct na kagad. Kahit dun sa comment section ng post ni Tony Poller, nung nakita ko yon, ang daming nagko-comment doon na si Kulaong daw yun. Dati siyang pokpok. Dati siyang pokpok. Tapos, Yan yung sinasabi ko sa inyo. Parokyano si Kulaong. Parokyano talaga. Talagang yan ang kanyang hobby. Gabi-gabi. Kahit yung dun sa issue na binlag ni Makagago, yung sabi ni Kulaong na meron daw siyang nabembang na Viva Max. Yun kanyang rin. Nagbebenta din siguro ng tilapia yun. Kaya niya nakuha. Kasi dyan alam na alam niya ng mga nasa casino. Alam na alam nila yan. Na ganyan talaga sa casino. Marami dyan nakapalibot. customer niya to, si Timby. So, hanggang sa tumagal-tagal, yung 15,000, naging 7, naging 2,500, hanggang sa siya na nag-bayad sa sarili niyang Grab kasi na-inlove siya dito kay makutim na B. Naging relationship na hanggang sa nabuntis siya nito. Okay. Okay? Tapos yung nabuntis siya nito, sobrang walang pakialam sa kanya itong lalaki na to. Sobrang, basta grabe yung pinagdaanan niya dito. No? Pupunta yan sa amin, walang kapera-pera para lang makikain. Itong Si Ate Girl? Oo, si Ate Girl mong puti. Inaano yan, kasama kayo nung pandemic, tinanggap ko ulit yan, pati yung mga anak niyan. So, baka mapagtagbi-tagbi ng mga tao, makikita nyo naman sa mga videos yun, pero yun siya. Na hindi ko na mapangalanan kasi tahimik na ang buhay niya ngayon. Pero nabuntis siya nito. So, nung nabuntis siya nito, hindi naging si father na parang itong si Itimbi na maging responsable siya. Asa sinabi niya, kahit mawala yun, wala na akong pakialam dyan. Sa Talaga, bata? wala pakialam, ganun. Hanggang sa sinabi niya, wala talaga akong pera. Bigyan mo ko, nabuntis mo ko, hindi ako makatrabaho, hindi na ako makapokpok, etc. May mga anak din ako existing. So, sa sobrang hindi na alam ni ating girl yung gagawin at sinabi naman ng lalaki na wala siyang pakialam at pinakita din niya talaga yung wala siyang pakialam at kahit mawala yan, wala siyang pakialam. Pinalaglag na nila. In a way na pumayag. Ang sabi kasi ni ate girl mo is pumayag na okay lang kasi super walang pakialam. So nagpunta siya sa palaglagan, ipinalaglag ni ate girl mong puti, yung 8 months niyang ipinagbubuntis. Kaya sabi ko, putang ina ka. Sabi niya, wala na siyang pakialam kahit ilaglag ko daw go na daw Wala, hindi na siya nagparamdam Hindi na siya nagbigay ng pera So kaya nasabi ko, natang ina ka. 1 buwan na lang, di nyo pa talaga naantay. Wala Well, ever since naman ng buong pagbubuntis niya, wala siya. Kaya yon kung ano yung hate na nare-receive niya, walang iya talaga yung taong yun.
Yung si B. Oo, si B. Kasi ano yun eh, witness ako dun. Kaya pala si Kulaong minamalas buhay ngayon. Kasi yan po yung ano, yan po yung isa sa mga nagdadala ng malas sa buhay ng tao. Kasi buhay yan eh. Hindi mo alam yung pinaalis mo na yan. Yan pala yung susunod na senador, susunod na presidente ng Pilipinas, susunod na makakapagpasalba sa hirap ng buhay ng mga Pilipino. Di ba? Hindi mo alam eh. Kaya alam nyo, yan yung nito lamang, nitong ano, meron kaming nakita ni Joy, pinakita niya sa akin. Sabi niya, ay, Yurso, tignan mo yung ano na talaga, bata na talaga. May ano pa, meron pa siyang pusod, nakalagay sa plastic, buti na buhay. Sinave ng mga tao. Hindi ko alam kung bagong post yun, kung matagal na nangyari yun. Pinakita lang sa akin ni Joy, nasa plastic, sa may basurahan. Buti na save ng mga tao. Imagine niyo yung ganong bata, ilalagay mo sa ano, 'di ba? Naku. Yan ang nakakadurog ng puso na isa sa mga ayoko. Sabi ko nga kayo, pag mga ganyan, wag mo na sasabihin sa akin kasi na ano ko diyan. Na ano yung damdamin ko. Ate Virgie, hello po. Dun eh. Isa sa kaibigan ko, ginanon mo eh. 'Di ba? Sarili mo ng anak yun, oh. At alam mong nalaglag yun. Alam mo nang hindi nabuhay yun. Still wala kang pakialam. So yung friend ko na to, si Ate Puti mong girl, nang iba-ibang bansa na lang, nananahimik na lang. Kasi sobrang na yung trauma inabot niya. Though, hinahabol pa rin siya ng karma. Kasi, kahit ano sabihin mo, desisyon niya pa rin yun. May balik talaga yun eh. May balik talaga. Like eh. Meron akong kilala na hanggang ngayon, ang buhay hindi maayos dahil sa ginawa niya noon doon sa kanyang pinagbubuntis. Alam nga namang, dun lang tayo magalit kay Team B, di ba? Dapat dun kay Ate Puti, di ba? Still, pero dudasahan niya until now. Talaga? Oo, nahihirapan siya sa buhay. Like, parang ano ng mabigat, hindi swerte, hindi umaano sa kanya, dumadabo. May ganun. Pero tahimik siya. Mas happy siya ngayon. Na walang social media. Hindi niya na para, niya na ikwento yung story niya. Kaya hindi ko siya mapangalanan. Pero kilala niya naman ako, pag nag-spill ako ng ganyan, at pinayagan akong pangalanan, sasabihin ko talaga. Abangan Diba? lang sa Facebook mo, ganun. Oo. At saka, alam mo, Miss Kring, lagi sinasabi, nakakatakot ka ganyan. Pero alam mo, lahat ng away ko, Actually, hindi yun secret eh. Kasi nga nabunyag na noon. Ngayon lang kinumpirma ni Tony Poller. Pero noon, hindi yan secret eh. Hahanapin ko yung video. Hahanapin ko yung live ni Kulaong na hinatak niya yung babaeng yun. Pero i-blur natin yung mukha. lahat ng mga naging issues ko, lahat sila nauna. Walang ako nauna. Wala. Though, may mga pagkakamali din ako na nangyayari. Pero lahat ng mga, kaya ako nag-post kasi nag-post yan sila. Sila na una nag-attack talaga. Pwedeng may pag ako siguro nagkamali sa una. Pero when it comes to posting and doing live, doing podcast to explain, laging sila po yung nauna. Parang ganito kaya, G. Kaya lang din ako yung talk kasi napag-usapan din. So, I'm also here. Parang ganun. So, wala akong parang, awahin kita, post kita, yung mga ako na lang nauna. Yung nangyari yun is yung kay Haji is, parang, yun nga, pinagtawaran yung anak ko. Akala ko talaga may pagkukumpara, kaya ako naging ganun. Right. Something ganun. Like, lagi ako na nahimik lang. In relation to that, syempre, hindi mo maiiwasan. May mga criticism Yes about po. you and the Toro family na parang, toxic naman yung mga yan. Yes. Basta mapag-usapan, ma-engagement, mag-post ng kahit anong negative. Anong masasabi mo doon? Totoo naman. Wow. Totoo din naman. Kasi alam mo, yung pagiging dramatic ng buhay ng isang pamilyang Pinoy, pwede mong gawing pera. At maraming galit dyan kasi na-discover ko yon. Diba? Kaysa ang problema nyo sa bahay, videoan mo, tingnan mo, kung paano ka bunga ng nanay mo, video mo trending kahit may pera ka pa. Meron nga yan eh, yung napanood ko yun, sabi, hindi mo kasi kinakain yung pempem.
Parang ganun na yung sinasabi ni Tony Paul. Di mo kasi kinakain yung pempem, kaya lumandi sa iba. Tapos ngayon lumandi sa iba, nagagalit ka. Parang ganun. She may not like my comment. Ayun, Big Mama. Tindi din ang sikmura ni Kulaong Boss Mac. Di na nakonsensya. Oo. Wala pong konsensya yun. Oh, Ayumi, hello po. Boss Mac Shiminet. Ayun, oo nga. Ayun ba yung nasa Sheraton siya, yung nag-breakfast or iba pa yon? Iba pa yon, The Modern Parents. Nung pandemya pa yon, yung sinasabi ko nung pandemya pa. Yun nga yung kinuwento ni Inay Mary Ann. Ang alam ko, nakauwi na ako ng Pilipinas nung kinuwento ni Inay Mary Ann niya, nagtawagan kami. Sabi niya, wag mo ilabas. Wag mo ilabas kasi kawawa yung babae. Di ngayon, hindi ko nilabas. Pero, merong ibang nag-vlog. May ibang nag-vlog. Ngayon, sinabi ko kay Nay Mary, pwede ba ito, Nay, reactionan ko? Kasi, tungkol kay Kulaong. Sabi ni Inay, wag na, kasi kawawa yung babae. Sabi ko, sige po, di na lang. Pero na-issue nga noon yun. Hindi lang talaga sumikat, hindi nag-trending, at as in talagang hindi. Hindi pumatok, hindi pumutok na malaking issue. Pero ngayon kasi, si Tony Poller ang naglabas eh. 'Di ba? Siyempre, yun na nga eh. Talagang kapag naglabas niyan, Tony Poller, si Ian Gasa, ng mga issue, 'di ba? Basta issue. Tony Poller, si Ian Gasa, Senyora, 'di ba? Kapag yan ang mga nag-post talaga, trending eh. Kita mo si Tony Poller nga, words lang eh. Ilabas mo na, Boss Mac, PM mo sa akin. Hanapin ko pa yung video kasi may video talaga yan. At tinanong ko yan kay Inay Mary Ann din kung bakit hinatak ni Kulaong yung babae. Ang sabi nga ni Inay Mary Ann, yun. Yun yung sinasabi niya. Yun yung nakwento niya sa akin. Yun talaga yun. Asan yung tig 5 million kada anak niya kung ang walang muwang nilaglag? Nako. Eto nga, eto yung sinabi ni Kulaong na yan, play natin. Si Imelda sa akin humihingi ng pera. Si Imelda sa akin humihingi ng pera. Si Bongbong sa akin humihingi ng pera. Si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marco. Wow! Sino ang Marco yan? Diba? Yan yun eh. Nasa iyo pala lahat ng kayamanan. Tapos yung ganong, diba, baby na yun. Kaya nga po, ano talaga yan, si Kulaong. May karma po talaga yan. Ako'y naniniwala sa karma. Kaya yan si Kulaong, mabigat buhay niya. Bakit? Kita nyo. Diba? Hindi siya magkaroon ng peace of mind. Hindi siya magkaroon ng katahimikan sa buhay niya. Kasi, wala eh. Hindi mo na mababalik yun eh. Nawala na yun eh. Kahit ano kahit na sabihin mo, mamigay ka na 1 truck ng bigas kada pamilya. Hindi mo na maibabalik yun. Yung buhay ng tao na yun. Wala ka na magagawa dun. Kaya si Kulaong, eto, habang buhay talaga to na binata. Di ba yun nga sabi ni Alex Pabella, BHW sila. Binata habang wakas. Kasi nga, sinong tao ang tatagal kay Kulaong? Si Casper lang naman yata ang tumatagal dyan. Natching pa. Si Casper lang naman tumatagal dyan eh. Diba? Allowance daw ng anak sa pagpasok 2.5. Katarantaduan yun. Sabi pa nga niya, kahit mag-anak siya ng 5,000, bigyan niya ng tig 1 bilyon. Hindi daw mauubos kayamanan niya. Ronald Federico Pax de Mesa, hello po. Yun nga sana ipapakita ko eh. Kaya lang, hindi ko makita yung Hindi ko pa makita yung video. May video yan eh na sinasabi ni Kulaong yun eh. Kaya lang,
Hindi ko pa nakikita dito eh. Ganda sana ma-play yun eh. Sayang wala dito. Yung sabi niya, kahit mag-anak pa siya ng 5 bilyon, eh kayang-kaya daw niyang kayang-kaya daw niyang buhayin, di ba? Teka, check ko lang dito sa mga files ko dito kung makikita natin yun. Kahit mag-anak siya ng 5,000, eh yun nga, isa lang eh. Di ba? Isa nga lang yun eh. Nagawa mo pang mawala. Imagine niyo naman yung katarantaduhan si Kulaong. Hanapin ko lang po sandali. Nandito lang yun eh. Nakakalat lang yun dito eh. Dito yata yun. I'm not sure kung dito nga yun. Hanapin ko pa yung iba mga pinasa sa akin. Magaling yung nag-edit nun eh. Tignan natin sa mga video na pinasa sa akin dati. Alam ko nandun yun eh. Ayan. Ate Pink Butterfly, hello po. O yan, Kuya Henry, 8 months na, anak ng putya ka talaga naman, Kulaong. Bobo din yung yun nga. Oo. Kasi bakit siya pumayag, di ba? Dapat hindi niya ginawa yun. Kaya ngayon nga yung sabi ni Tony Poller, dapat hindi lang tayo galit doon kay Sa akin humihingi ng hindi lang tayo dapat doon magalit sa kay Itim B kasi nga 'di ba it takes two to tango, pero dapat 'di ba biro mo isang buwan na lang yun eh, di mo alam yung pala'y magsasalba sa buhay mo, yun pala'y magiging swerte ng buhay mo, 'di ba? Sayang pera. Si Bongbong sa akin humihingi ng pera. Si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? Ito yata I am educated by the great Chief Justice of all time, Renato Serrano Puno. Ako lang yung pwede lumapit sa kanya, katabi kong kumain, kasama ko lahat, kasama ko sa biyahe, lahat, kasama ko, nire-raise niya ako, binigyan niya ako ng posisyon. 2009, si Bongbong, just a congressman. Gusto nila mag-summa cum laude ako sa MIT, nag-cum laude lang ako, hindi sila masaya. Come on, I could not see any logic in there. A lot of people speaking about the wealth of Marcos and it's not true. Don't believe it. Because the Marcos Foundation is in my leadership. Tinake over ko ang pagiging chairman ng Marcos Foundation. Walang ginawa yan. Pati MNLF, MILF, pati Abu Sayyaf. Tinulungan namin. We give humanitarian, we give optimum eye care program. Tapos nagkaroon ng total betrayal because of the interest of the oligarchy. It was a total betrayal. Kasi nabubuhay ako ng tahimik, payapa, maayos. Naririnig ko sa magulang ko na maayos naman yung pagtatakbo nila ng... Naririnig ko sa mga uncle ko na wala na silang ginawa, pinangarap kundi maging maayos
You know what? My family dreaming to the Filipino people living in comfort. Their children going to school and be a self-reliant Filipino. Ngayon, mariremember ba ng tao yung Francis Leo Marcos? Of course not. Mariremember lang nila is Marcos. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? Pero paano? Wala pala dito. Hinahanap ko yun eh. Pero alam nyo na din yun eh, no? Narinig nyo na yun, napanood nyo na yun. Sinabi ni Kulaong, kahit mag-anak ako ng 5,000. Yun ang sabi ni Kulaong, bigyan niya ng tig 1 bilyon. Eh, hindi daw mauubos ang kanyang kayamanan. Eto. Hindi naman yata dito yun eh. First day. Ano naman sa mga apelido? Kaya ikaw pagalit. Bibigyan ko ng tigi-tigi 1 bilyon Ayun, na. Ito. Sabi ko sa kanya, putang ina, kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigi 1 bilyon lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Pati kaapu-apuhan mo, buhay na. Ayun, dito pala yun, ano. O, di ba? Kahit bigyan niya daw ng tig 1 bilyon. Ano po? Why? Oh, come on here. Kahit bigyan daw niya na tig 1 bilyon yung mga anak niya, 5,000. Eh yun nga, isa lang eh, hindi mo binuhay. Oh, hello ka sa kanila. Hello, Daddy. Oh, hello ka, hello. Hello. Then, Daddy. What's up mga tropa peeps? Sabi mo. Pig. Oh, what's up? Pig. What's your name? Pig. Punta ka na to kay mami. Dali, punta ka muna kay mami. I will follow you. Dali. Gag din si Kulaong eh. Oh, hello princess, hi baby Piola. Ayun. Pero walang pang Xerox, Fritzwiland. Yun nga. Batang vlogger si baby. Ate Matcha Mochi. Di nga maubos ang kayamanan dahil wala na mauubusin. Pasalamat siya at hindi tinamaan ng kidlat. Yun nga po. Roland Santos, panggas at pang Xerox nga wala si Norman eh. Yun nga eh. 5,000 na anak times 1 billion o 5 trillion. Nako, yun nga, John. Yun nga yun. Namumuhay sa pera ng mga OFW, Ate Bergie. Si Mangusin sa mga OFW humingi ng pera. Diba? Kahit mag-anak daw ng 5K, bibigyan niya ng tig 1 billion, hindi daw mauubos pera niya. Tapos 120,000 lang na piyansa, inabot pa ng 4 na araw. Ay nako. So yun po, salamat sa pagsama nyo dito sa ating live na ito. Thank you po sa inyong pakikinig, sa inyong mga likes. Thank you po. Kahit na yung iba ayaw mag-likes, salamat pa din. 87 lang yung likes natin, no? Mike Huchi, 1 billion na kahihiyan at problema ibibigay niya. So ako po magpapaalam na sa inyo. Thank you po sa inyong lahat. Momo chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po. Kita-kits na lang po tayo bukas ulit. Baka meron tayong live na maaga-aga. Baka makapag-live ulit ako ng tanghali. Tapos sa Miyerkules, malalaman na lang natin kung ano mangyayari sa Miyerkules. Miyerkules kasi may may appointment ako eh. Kuya Elmer, ayan. Hello po. Salamat. Floyd Prince. Ayan. Ate Jonah, Ate Katrina Love. Ayan. Machamochi. Ayun. Naku, Ate Katrina Love, hindi pa ako nakakabawi kasi ng tulog. Nakauwi kami kagabi. 1:00 na yata yun. Tapos nagising ako kaninang umaga. 6:30 yata yun.
Okay. Anak ng puto. Ayan, shoutout sa'yo. Class Royale, napasabak sa meeting. Buti, inabutan ko pa ulit live. Ayun. 5 tilileng meron. RM Jabil, ayan, Big Mama. Ayan, thank you po, thank you po. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.